Magkasunduman ang Amerika at Iran. Posibleng kalahating taon pa raw bago maramdaman ang epekto nito sa presyo ng langis. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Che Sulit. Tila may kaunting breath of relief, hindi lang para sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ang nalalapit na peace deal signing sa pagitan ng US at Iran. Ayon yan kay Energy Secretary Sharon Garin. Pero anya, kahit posibleng buksan ulit ang Strait of Hormuz, hindi ito oras para makampante ang Pilipinas. Higit 90% kasi ng supply ng bansa nakaasa sa oil shipments mula sa Middle East. The prospect of the resumption of oil shipments through that waterway and the potential easing of global energy prices that may follow is a positive development. We are watching closely and cautiously with optimism. Ayon sa DOE, posibleng bumaba ang presyo ng langis dahil mabilis mag-react ang merkado. Pero hindi ibig sabihin na agad babalik ito sa pre-war levels. Aabot pa raw ng 6 to 12 months bago mag-reflect ang malaking pagbagsak ng presyo sa oil markets. Problema raw kasi ang supply na apektado ng disruption sa shipments at critical infrastructure na nasira sa giyera. And like for example, just Qatar alone, their gas facility was destroyed about, I'm not sure if it's $20 billion. A big amount. So they will need the same amount in a few years also to restore that. Bukas, araw ng Martes, ipapatupad ang range of price adjustment sa produktong petrolyo. Ayon sa DOE, magro-rollback ng higit 3 to 5 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasoline may tapyas na 32 centavos per liter, pero posible ring tumaas ng higit 1 piso ang kada litro. Ang kerosene may bawas na 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos ang kada litro. Ayon sa DOE, under healthy conditions ang supply ng langis ng bansa, kung saan aabot pa ng 46 days ang fuel inventory. Kung inaasahan na pababa ang presyo ng langis at sapat ang supply, matatanggal na ba ang deklarasyon ng National Energy Emergency? Once the prices of those commodities, fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be. Pero maybe once we have a meeting with Uplift, then we can report to you kung ano na yung decision ng economic managers. Ayon din sa DOE, higit 62,000 public utility vehicle drivers na ang nakinabang sa fuel subsidy program ng pamahalaan. More than 103 million pesos naman ang na-disburse na para sa implementasyon ng programa. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.